Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos apologizes for not attending the Commission on Elections preliminary hearing today on the petitions for his disqualification and to delist his name from the roster of presidentiables for the 2022 elections. Marcos is currently in isolation after being exposed to his Chief of Staff, Attorney Vic Rodriguez, and his Chief Security, who both tested positive for COVID-19. Meanwhile, BBM Sara Duterte called the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases to issue guidelines for the expansion of home care for COVID-19 patients with mild cases. They made the call amid reports that the healthcare utilization rate in Metro Manila is nearing moderate risk due to the recent increase in COVID-19 cases. According to Uniteam, this will help to unburden the hospitals, especially amid reports that Omicron may be less severe than Delta. They also called on the public to abide health protocols. Today, Manila Mayor Isko Moreno visited the COVID-19 vaccine storage facility in Santa Ana Hospital. He wants to prove that Manila has enough supply of COVID-19 vaccines. Dumatag sa amin ng tao, mga taga Manila at taga Manila. So, I want to reassure the people of Manila na maraming bakuna. Now, we have about 300,000 plus vaccine doses. Presidential aspirant Senator Panfilo Lacson has tested positive for COVID-19. In a tweet, Lacson said he has already informed those who recently came into contact with about his COVID-19 positive test result. Lacson has been on self-isolation since early this week after he was exposed to his son who tested positive for the virus. Vice President Leni Robredo announced that they will continue their COVID-19 initiatives amid the recent spike of COVID-19 cases in the country. Gusto ko lang pong sabihin na gaya ng swab cab para sa testing na sinimulan ulit natin, up and running pa rin yung ating Bayanihan e-Konsulta. Kung meron tayong nararamdaman at gustong ilapit sa doktor, pwede tayong mag-message sa Facebook page ng Bayanihan e-Konsulta para hindi na natin kailangan pumunta pa ng ospital. She reiterated her call for more medical and non-medical volunteers for the Bayanihan e-Konsulta program of the Office of the Vice President. Senator Manny Pacquiao thanked the esports community for answering his plea for help with a donation of at least 200 metric tons of assorted relief goods for Typhoon Odette hit areas. Pacquiao, who recently entered the esports arena, said that the esports community has launched their own Bayanihan Pilipinas QRI donation drive to provide aid for typhoon-affected families. Alam nyo guys, na-receive ko itong tawag nito, itong video clip na ito, na-receive ko po ito nung isang araw. Na kung saan, hindi ko alam kung matatawa ako, ano ang magiging reaction ko, o maniniwala. Siguro kayo, guys, na-receive nyo na rin ito. Itong pinapakalat ngayon, ng video clip, na kung saan, ang sinasabi po doon sa video clip, mag-ingat daw tayo, at anytime daw, magdideklara daw, nationwide martial law si Pangulong Duterte. Ayon doon ho sa video clip na pinapakalat ng mga kalaban. Alam nyo guys, kung kayo magpapadala sa mga ganyan sinasabi in social media, alam nyo, para kayong mga tanga. Para kayong mga taong hilong talelong. Ika nga, pag mo sa nagpapaniwala kayo. Alam niyo ba kung sino ang nasa likod ng video clip na yan? Nabusisan nyo na ba? Ako kasi, may kakilala ako Nakakilala siya in person. At kilala ang boses niya. Alam niyo ba kung sino ang taong to? Ayon doon sa isang kaibigan ko, na social media vlogger din. At itong social media vlogger na kaibigan ko, nakaibigan siya at ka-religious pa siya. Kasamahan siya sa kanilang pananampalataya. O Christian kuno. Christian.
Kung ito guys bago tayo magsimula, pangalanan natin to kung sinong vlogger. Ito po pakinggan nyo po ito ipaparinig ko sa inyo. I think yung iba dyan nakarinig na, nakakuha na ng clue na to. Pakinggan nyo muna po. Okay, bago tayo mag-react sa sinasabi ng audio message na to. Nang hindi po kayo natataranta, nang hindi po kayo nadadala sa mga faking pakalat ng mga kalaban. Oo. Alam nyo, isa lang ang mensahe ng video audio na to. Magalit ang taong bayan, mag-alsa ang taong bayan sa kasalukuyan liderato ng ating pamahalaan. Yan ang mensahe ng video clip na ito. Pakinggan nyo po. Everybody please listen. Just in case lang, if you have time tomorrow to go out, mag-stock kayo ng food, okay? That will last for a week or that will last until the 30th. Wala namang masama kung mag-stock kayo ng food. In case mag-announce si Duterte ng martial law, ng total lockdown or martial law, kundi Monday, Tuesday. Pag nag-announce siya, it will last hanggang 30. Meaning, as in totally, hindi na talaga tayo pwedeng lumabas. Wala na talagang pwedeng makalabas. Narinig nyo? Ang sinabi ng babaeng ayaw magpakita pag nagla-live. Oo. Ayaw maglabas ng pagmumuka kasi nga ang pagmumuka nito mukhang, ay naku po, kilala nyo ito lalo na yung mga addict sa social media, yung addict, ika nga addict na addict sa mga Facebook. Alam nyo ba kung sino ang babaeng burike na ito? Alam mo doon sa nag-message sa akin, thank you kasi kababata niya itong mismong nag-message sa akin. Oo. Kababata niya at kakilala niya personal at kaibigan niya. Alam niyo kung sino ito? Papakita ko yung pagmumukha niya. Ang ganda ng boses di ba? Ang ganda ng boses niya, pero ang mukha. Ay, naku po. Di ba? Ang ganda ng voice niya Ang ganda ng boses niya. Mukha siyang, ay naku po. Pakinggan niyo po ulit ang ganda ng boses ng babaeng ito na kung saan tinatakot ang mga tao para magalit tayo sa administrasyon kasalukuyan ni Pangulong Duterte. Pakinggan niyo po ulit. Nang alam niyo kung sino ito. Alam niyo, pangalanan ko to. Everybody please listen. Just in case lang, if you have time tomorrow to go out, mag-stock kayo ng food, okay? That will last for a week or that will last until the 30th. Wala namang masama kung mag-stock kayo ng food. In case mag-announce si Duterte ng martial law, ng total lockdown or martial law, kundi Monday, Tuesday. Pag nag-announce siya, it will last hanggang 30. Meaning, as in totally, hindi na talaga tayo pwedeng lumabas. Wala na talagang pwedeng makalabas. Narinig nyo? Ang ganda ng boses niya, di ba? Gusto nyo malaman kung sino ang babaeng hinayupak na yan? Na nagpapakalat ng fake news? Ito po ang mukha niya. I think kilala nyo ito. Kilala nyo ito. Kilala nyo ito, itong buriking gaga na to. Ba't ay lumabas ng mukha ng putang ina nito? Kilala nyo ito Ito yung butanding. Butanding na hindi ko alam kung anong klaseng pagkatao, kung tao ba ito o halimaw. Oo. Hindi ko po alam, mga kaibigan. Kayo na po ang humusga kung anong klaseng pagmumukha ng putang inang babaeng to. Na hanggang ngayon, hindi ata makamove on nung 2016 na pagkatalo ng kanyang kandidato. Oo. Pinoy Ako Vlog. Kilala nyo ba yung Pinoy Ako Vlog na babae? Na mukhang aso. Oo. Na kung saan
pinangalanan pa ito na 50,000 per month. 50,000 per month ang sinasahod in social media para atakihin ang lahat ng mga pro-administration. Ito po ang pagmumukha niya. Yan. Yung butanding na yan na mukhang aso na hindi ko alam kung nakakantot ng asawa niya. Si Laurio, si Jobert Laurio. Ayan po ang nasa likod ng audio voice record na yan na lumabas. Ayan po ang putang inang babaeng yan. Bakit hindi pa tinamaan ng tubig yan at kunin na ni Satanas? Oo. Di ba? Yan ho ang babaeng nasa likod. Kita nyo pati yung pagpapakalat ng video, ayaw niyang ilabas ang pagmumukha niya. Kasi alam niya, mukha niya rin nakakaasiwa. Kaya po mga kababayan, huwag ho kayong basta nagpapadala sa babaeng burikit na yan. Para din niya si tipik animal na supot din na gusto rin magpahindot na hanggang ngayon di rin nagpapatuli. Iyan ang mga putang ina na walang ginawa kung hindi magpahiya. Yes, buang pa ang buang na yan. Tama ka, Cecilia. Cecilia Aguilar de la Luna. Ang putang inang babaeng yan na si Jobert Laurio, lawlaw din ang suso niyan, na maitim din ang utong ng hayop na yan. Alam niyo po mga kaibigan, kaya nila ginagawa yan na kung ano-anong mga pananalita na hindi magaganda sa kasalukuyang administrasyon. Kasi nakita nila na paalis na si Pangulong Duterte. Patapos na ang termino. Pero, hindi nila matibag ang kasalukuyang administrasyon. Aminin man nila o hindi, nakita po natin ang pinaka-latest survey. Nakita natin ang resulta ng latest survey. Na mataas pa rin ang grado ng administrasyong kasalukuyan. Hindi kagaya ng mga past administration na patapos na ang termino, patapos na ang kanilang taon, nagbibilang na lang ng araw sa Malacanang, pero hindi ganun kataas ang rating. Pero si Pangulong Duterte, hanggang ngayon, napakataas ng termino ng kanyang grado bilang Pangulo ng Bansa. Kaya pilit nilang binabagsak. Malakas pala ang grupo ninyo, malakas pala si Lene. Bakit natataranta kayo? Kung ano-anong mga pasaring. Tapos sasabihin nyo magdideklara ng Lunes o Martes si Pangulong Duterte ng marsyalo. Hindi ganun ka-estupido ang administrasyon. At ako'y naniniwala, si Pangulong Duterte, kontrolado niya pa rin ang bansang Pilipinas. At alam ni Pangulong Duterte ang bawat kanyang desisyon, bawat kanyang sinasabi, alam niya. At nasa katinuan ng pag-iisip ang dating Pangulo ngayon. Sinasabi niya matanda na. Yan ang problema sa mga bayaran troll Kuda ng kuda, hindi naman kaya magpakita ng mga pagmumukha ninyo. Ang gagaling yung bumakbak sa administrasyon. Naturing, ito naman si Lauria, matalino raw ito. Produkto daw to ng UP Diliman. Pero boba naman pala. Diba? Tapos sasabihin nyo, ang mga Duterte vlogger ay mga troll. Utang ina. Kayo ang troll, kami naging troll ngayon. Kayo itong ayaw magpakita ng mga pagmumukha ninyo. Lumabang kayo ng parehas. Hindi yung video clip lang kayo. Hindi nyo maipakita ang pagmumukha ninyo. Bakit? Natatakot ba kayo? Natatakot ba kayo? Ano ba kinakatakot ninyong mga anti-DDS? Ng anti-government? Ang gagaling ninyo magpupo sa social media. Pero hindi nyo makuha mag-live. Bakit hindi nyo magawa yan? Ano ba kinakatakot nyo? Una, nalakitan yung mukha nyo papangit. Diba? Una, may mga kapansanan ng mga... Ito na nga problema Ito po ang problema mga kababayan Ang laki ng kapansanan nitong babaeng ito, itong si Pinoy Ako Vlog. Ang pangit na ng mukha. Putang ina. May kapansanan pa pati ang utak. Hindi ko alam kung saan to humuhugot din ang kapal ng mukha Siya daw ang... Ito, di ba sabi ni dati, yung isang vlogger,
na dating kakampi ninyo? Ikaw ang reyna ng mga troll. Utang ina. Ito ba ang reyna ng mga butanding? Diyos ko po. Diyos ko pong mahabagin.